For today's vlog mga bap, ang dami nagtatanong sa atin ano nga ba ang difference in SNF at saka working as a CNA in MedSearch Ortho Hospital. Itong di-discuss natin today is only night shift. Sa mga morning, ibang situation kasi yan pag morning ano. So what is the difference between hospital CNA and SNF CNA? So sa mga viewers natin, alam nila na galing tayo ng SNF and we work there like siguro mga isang taon din ano. And ngayon dito sa hospital na tayo, and siguro mga ano na tayo dito, almost 3 months. So yeah, nakita ko na rin yung difference mga baps. So nakita ko na yung mga differences between working in SNF at saka working in a hospital as a CNA knock shift or night shift ano. So number one differences is Samahan niyo ako sa Buhay Amerika! Buhay Amerika! Sama-sama tayo! Mga Babs, tara sa bagong kwento! Trabaho, pamilya at pangarap! Laban lang sa SNF mas maraming downtime mga bap, mas mabagal ang workflow compare sa hospital. So sa hospital is kahit gabi, baka iniisip ng iba porket gabi natutulog yung mga pasyente. Hindi mga paps. Hindi sila natutulog kahit para sa hospital. Yun din ang inakala ko noon, na sa hospital is mas tahimik ang buhay, ayahay ang buhay. Hindi pala, nagkamali ako doon. In almost 3 months na nandun sa hospital as a MedSearch CNA knock shift, napagtanto ko, na-realize ko at nalaman ko, na-discover ko, at ngayon napatunayan ko sa sarili ko na hindi ganoon ka-easy sa hospital mga baps. So yun ang number one, mas busy sa hospital, hindi parehas. Malaki ang pagkakaiba mga baps. Isang paniniwala ko noon nung nasa SNF ako, kaya ako nagdesisyon na lumipat sa hospital. Ang akala ko ang hospital before ang akala ko ang hospital is sumusunod sa patient ratio, which is sa pagkakaalam ko is up to 9 patient lang ang hospital CNA ang hawak. Pero hindi pala mga bap, ang hospital is para na ring SNF. Kung sa SNF noon is ang hawak namin is 17 residents, that is regular no. Pag may call in, may merong tumawag na hindi papasok, so i-divide yung mga patient, nadadagdagan kami up to 22 or 24 residents. Sa pagkaakala ko noon, ang hospital CNA is hindi ganun karami ang pasyente. Kala ko 9 patient lang dahil ang mga hospital sumusunod sa mga yun nga, patient ratio. Pero nagkamali ako mga kap. So ito, kung naghahanap kayo ng mga tips tsaka mga vlog para malaman ng mga baguhan ano, kasi kung hindi natin masusubukan, hindi natin malalaman. So ako, nasubukan ko na, kaya ngayon alam ko na mga paps. So hindi pala totoo yung patient ratio sa hospital. Parang nagmimistulang SNF na rin sila, kasi minsan may hawak kaming 22 patient pagka may tsaka palagi din short staff. May time na ikaw lang mag-isa sa floor, sa unit, sa MedSearch. May time na dalawa lang kayo ng CNA, so maghahati kayo. If 34 patient yon or bed capacity yung floor na yon, kung 34 yon, di magkano kayo? 17 patient, para mga ganun ano. Tapos kung fully loaded pa yan, maabot nga ng mga more than 17. Pero ang pagkakaiba nun mga babs, kahit marami ang pagkakaiba, kahit mas marami ang pasyente sa resident sa SNF, is mas low yung demand ng mga residents, kasi mostly mga total care yan, mga bedridden, tapos hindi naman sila nangungulit dito, tumatawag palagi. So may routine sa SNF. Kung nakaschedule ka, like first rounds mo, magra-rounds ka, and then yung mga in between na time is magche-check ka na lang ng mga incontinent, and may mga tumatawag-tawag din, may mga call lights paminsan-minsan, unlike sa hospital mga bab.
Ito yung pinakamalaking diferensya mga bab. Sa hospital pala is mas marami yung call lights. Mas maraming call lights. Mas gising ang mga pasyente. At saka ito pa, mas demanding ang mga pasyente na feeling nila kala mo nasa hotel sila. Siguro hindi ko alam kung sa hospital lang namin, siguro may mga ibang hospital na hindi naman na ganoon. Kaya nga sinabi ko before, every hospital, every facility magkakaiba naman. Pero itong ina-example lang natin is para magkaroon lang tayo ng wide ng idea in between the differences between SNF and hospital. Siguro kung may pagkakaiba sa mga hospital, hindi naman ganun karami, pero mostly yung mga sinasabi ko ngayon, mga nababanggit ko, is totoong nangyayari sa hospital. Parang hindi na sumusunod sa patient ratio. Yun ang akala ko noon na malaking difference. Sabi ko, nagsawa ako sa 22 patient na residents, kaya lumipat ako sa hospital dahil nga ang buong pagkaakala ko is sumusunod sila sa patient ratio, which is hindi rin pala totoo. So comment down below mga bab, saan bang hospital ang sumusunod pa sa patient ratio? Para naman doon ako mag-apply, doon ako lumipat. And number Bawat araw, dito baktaran ng mga box. Hanggang dulo, tuloy ang biyahe. Buhay Amerika, sama-sama tayo. Mga box para sa bagong kwento. Trabaho, pamilya at pangarap. Laban lang hanggang sa tagumpay. Buhay Amerika. other difference is what? Yung schedule. Dito ako natutuwa, ito ang cross para sa akin, ang schedule. So ang schedule sa hospital mostly is 3/12s. Meaning 3 days, 12 hours kang pumapasok. So 3 days in a week ka lang pumapasok, sa bi-weekly or every 2 weeks, total of 6 days ka lang pumapasok, pero 12 hours ang duty mo. Pros doon, madami kang days off mga baps. Pero nabanggit ko nung nakaraan, siguro nga naninibago ako sa 3/12s. Pero yung difference ng 3/12s is malakas ang impact and malakas palang maka-stress, kasi sa hospital is fast-paced and very busy. Yung 12 hours mo, once nag-clock in ka hanggang sa mag-clock out ka, minsan kulang pa yung oras mo na 12 hours para makumpleto mo lahat yung mga gagawin or yung mga task mo, yung mga routine mo. Napakaraming ginagawa sa hospital mga bab. Unlike sa SNP, 8 hours, pero araw-araw siya. Yun ang cons sa SNP, kasi araw-araw kang pumapasok, or 5 days a week. Yan, 5 days a week ka, and meron pang rotation minsan is 1 day ka lang pumapasok, kagaya nung pinasukan natin dati. Yun ang cons sa mga SNF. Pero much easier, I think. Ngayon na-realize ko, mas easier sa katawan, kasi nga makakabawi ka pa ng tulog sa hapon hapon hanggang sa gabi, lalo na kung malapit lang yung facility na papasukan mo. So yun ang mga pros mga babs. Sa 12 hours naman, medyo pitin ang oras mo, dahil nga pag umuwi ka, like ang uwian namin is 7:30 ng umaga, so hindi ka pa naman agad makakatulog nun. So minsan half day na hindi ka pa nakakatulog, and after lunch doon ka pa lang makakatulog, mamayang konti 5:30 na, 6 o'clock na kailangan mo na mag-prepare para sa next shift mo. So yun ang mga cons sweldo. Ang sweldo is depende rin sa facility na mapapasukan mo or hospital na mapapasukan mo. Pero marami naman ways para kumita sa hospital, kung nasa hospital ka, kasi nga maraming days off mo and marami tayong time para mag side hustle. At saka kung gusto kong mag pick up ng extra shift sa hospital is meron naman, tsaka may mga offer silang bonuses, pero parang ayaw ko nang gawin yon mga bab. Mas gusto ko pang mag side hustle ng kagaya ng ginagawa natin ng Lyft tsaka Uber Eats. Actually kakatapos ko lang magbiyahe, nakakota na ako, pumitik pasada lang ako, kaya ito sasagutin natin yung mga question regarding what is the differences
between SNF and hospital CNA. Third thing is parang nagkaroon tayo ng work-life balance dahil sa 312 na schedule. Unlike dun sa SNF na halos every day, every night nandun tayo sa facility, and halos every day sa umaga is puyat ka. So wala tayong ginawa kundi matulog. And hindi na tayo nakakapag side hustle nung mga time or mga panahon na nandun tayo sa SNF. So yun mga cons sa SNF din para sa akin mga bab. Pero iba-iba naman tayo ng sitwasyon sa buhay. So siguro may mga tao na mas prepared nila sa SNF na 5 days silang pumapasok, pero 8 hours lang. Meron naman din mga tao na gusto yung 312s na 3 days lang silang pumapasok kahit na 12 hours every day or every 3 days or every shift ang kanilang pinapasukan. So depende sa pangangailangan tsaka sa sitwasyon din ng mga tao, ano. Na-advise ko ba na lumipat kayo sa hospital yung mga nasa SNF or nasa nursing homes? Depende mga Baps. Depende sa pangangailangan nyo, depende sa sitwasyon nyo, at depende sa gusto nyo. Kung burnout kayo, kasi ako feeling ko noon na burnout ako sa 5 days work tapos palaging puyat. Kaya naghanap ako ng 312s. So, nasa sa inyo din kung gusto nyong itry para mapatunayan yung sarili nyo, and then i-balance nyo kung para saan talaga yung katawan nyo, kung para saan talaga yung isip nyo, at kung saan talaga yung gusto nyo mga Babs. Sa SNF, mas maraming day off, mas maganda, work-life balance. Hindi mo na kailangan mag-PTO or mag-file ng vacation para makapagbakasyon. Kailangan mo lang gawin is pagdikit-dikitin mo yung schedule mo. And then, yun, makukuha mo yung 4 days off mo na straight. So, para ka na rin nagbakasyon mga bab. Pwede mo rin gawin na mag-duty ka ng 6 days straight. Pagkatapos is meron kang 8 days straight na day off. Diba napakaraming day off yun? Para ka nagbakasyon. Na hindi ka magpa-file ng PTO mo or ng vacation mo. Hindi magagamit ang PTO mo. One more, benefits. Ano bang mas okay? Hospital ba or SNF? Depende mga babs. Depende sa company. Dahil ang napasukan, depende sa mapapasukan mong company or hospital kung paano yung benefits nila. Pero kasi napasukan ko ngayon, may mga pros and cons na benefits. Halos parehas lang sila ng benefits mga bab. Feeling ko nga mas maganda yung benefits nung napasukan ko dati. Kasi sila nagbabayad ng retirement. Ang ayaw ko lang doon is wala silang PTO mga bab. Napakatipid nila sa PTO. Kaya kailangan mong pumasok talaga. Napipilitan kaming pumasok kasi nga wala kaming PTO. Mga babs, yun lang muna masishare natin ngayon kung ano yung difference ng SNF versus hospital CNA. Kung may mga tanong kayo na nakalimutan kong ibang banggitin, just comment down below sa ating comment section mga bab para i-discuss natin sa mga susunod na vlog, ano. So yeah. So ngayon enjoy ko lang muna ang ating day off. Madami akong day off ngayon. I think 6 days ang day off ko kasi nag-work ako ng strict ng mga nakaraan linggo, hindi na ako nag-vlog kasi magod yung aking mga shift ng mga nakaraan. So ayun, mag-subscribe na lang kayo sa ating channel mga bab. Maraming salamat. Ang dami rin natin mga subscriber na bago, and sa mga nag-comment doon sa nakaraan nating video tungkol sa pagkano ang kita ng CNA dito sa State of California. So for more CNA videos, just like, comment, and subscribe na rin mga babs. Hanggang dito na lang. Thank you so much and peace. Hindi na tayo garahe, and may mga errands pa akong gagawin mga babs. So mga babs, labas tayo ulit. Samahan nyo ako magpa-change oil. Ay, hindi pala tayo magpapa-change oil. Itong si Nissan Kicks natin ang i-change oil natin. Kasi gagamitin natin siyang gagala sa ating susunod na day off. For an oil change mga bab, let's go! So, ditong bagong pwedeng magpa-change oil nang hindi nabababa sa kotse. Stay daw on your car. So susubukan natin yon kasi wala na tayong time mga babs. Medyo tumawag ako sa mga ibang shop like Nissan. Kailangan pang magpa-schedule appointment. And ayaw ko maghintay ng matagal. Tsaka sa mga ibang nag-change oil, ayaw ko maghintay ng matagal. Kaya ito, subukan natin itong parang drive-thru lang. Tapos stay on your car daw. Sana maganda naman yung trabaho. And tinanong ko na rin, meron silang good deal sa Polysynthetic. Plus meron silang kumbaga may discount sa kapag Uber lift driver or rideshare yung kotse.
ginagamit mo na ipapa-change oil mo is meron 15% discount. So malaki yung 15%, di ba mga Babs? Kaya ayun, try natin, let's go. Take 5 pala yung pangalan mga Babs. Ito, dami na. Kita nyo ba yan? Ayan, dyan tayo pupunta. So may 15% discount ang mga rideshare. Tayo nagra-rideshare tayo, Lyft. Tsaka nag-Uber Eats tayo. So tignan natin yung 15% discount nila. That's good thing hindi ka na bababa 10 minutes. Dito ako pumunta kasi hindi masyadong busy. Natin kung totoo yung promo nila mga Babs. Sa top nila, stay on your car mga Babs. So yun, ang bilis mga Babs. Tapos na ang ating change oil. Medyo gumaan ang ano niya, no? Pagka bagong change oil talaga sa sasakyan, magaang. So, dito tayo sa tayo rotate natin si Kicks. Tayo sa may Makoy. Ito si Kicks. Pinapa-tie rotate natin siya para ready to go, you know. Iwan muna natin si Kicks doon sa kay Makoy Tire Repair. Pinarotate natin yung gulong natin. Iniwan ko muna doon kasi medyo 20 minutes pa naman daw. So ito, lakad-lakad lang muna tayo sa Target. Nandun si manager sa Target. every day, Manager. through every struggle, through every climb. I know